Magandang araw, magandang tanghali, at magandang araw ng linggo sa inyong lahat at sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga viewers every day, every week, every month. Welcome sa ating new episode and new learning. Bago tayo magsimula, tatanungin ko kayo, gaano ka ba kasaya ngayong araw? Masaya ka ba ngayon dahil walang trabaho o dahil kasama ang pamilya? Masaya ka ba ngayon dahil mag-isa ka lang at the moment at ini-enjoy mo ang sarili mo? Ano ba ang mga nagpapasaya sa iyo ngayon? And this is our episode 10. Happiness is the fruits and peace is the roots. Ngayon, tatanungin kita uli. Kung may pagkakataon kang pumili, alin ang pipiliin mo? Happiness o peace? Madaling sabihin, happiness, syempre, kasi lahat tayo gustong maging masaya. Pero, teka muna, ang tanong, paano ka magiging masaya kung wala kang peace? At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. But make sure nakasubscribe ka sa ating channel kung gusto mo ng mga ganitong mahahalagang topic. Kapag tinanong ka, alin ba ang mas mahalaga sa iyo? Peace ba o happiness? Siyempre, ang sagot ng karamihan, happiness. Kahit na ako, happiness. And I'm sure, kahit sino, pipiliin talaga ang peace. Pero, kung iisipin mo ng mas malalim, ang mas maugat o pinakamalaman na tanong ay paano ka magiging masaya kung wala kang peace? Para sa akin, peace is a foundation and peace is a soil. Kung wala kang peace, kahit anong gawin mong hanapin ang happiness, ay magiging temporary lang yun. Oo, pwede kang ngumiti, pwede kang mag-travel, pwede kang mag-party, pwede kang mag-shopping. Pero kapag bumalik ka sa sarili mong kwarto o sa isip mo, ang laman nun ay gulo, stress, worries. So, mawawala din yung happiness na yun. Peace is where happiness grows. Peace is waking up in the morning na alam mong kahit hindi perfect ang buhay mo, pero nakahinga ka ng maluwag. Peace is sleeping at night, hindi dahil pagod ka, kundi payapa. Walang umaaway sa'yo, walang naghahabol sa'yo, hindi mo iisipin yung kakainin mo bukas, mamaya. Napakasaya, napakapayapa ng buhay kapag mayroon kang peace. At dito pumapasok ang tunay na happiness. Yung happiness na hindi mo makikita sa larawan o mga post social media. Kundi yung happiness na ramdam mo, na tagos sa kaluluwa mo, na kapag natutulog ka, papunta ka sa kwarto mo, sa higaan mo, hindi mo na kailangan mag-worries. Setting boundaries and limitations from the people, it is very important for you
to protect yourself, to protect your peace. Because the only investment we have is our peace. We cannot have happiness without peace. I promise you. Because happiness, it's just a temporary. Kapag meron kang peace, naa-appreciate mo ang mga maliliit na bagay. Simpleng kape sa umaga, giging blessing sa'yo. Yung simpleng tawanan kasama ang pamilya at kaibigan ay nagiging kayamanan mo. At kahit may problema ka, hindi mawawala ang contentment kasi nakaugat ka sa peace. Hindi ka madadala kahit ano pang problema na darating sa buhay mo. Hindi ka magkakaroon agad ng pressure o emotion dahil stable ka, dahil meron kang strong na peace sa buhay. Kaya kung ako ang tatanungin, peace muna. Peace, it's not just the absence of conflict. Peace is the presence of inner strength. At kapag meron ka nito, happiness will naturally follow. Here are the 5 reasons why peace matters. First, peace gives clarity. Kapag payapa ang isip mo, mas malinaw ang desisyon mo. At hindi ka basta-basta madadala ng pressure o emotion. Dati, yung tinamaan ako ng anxiety, those times, I told myself, God, kailan ako magiging masaya? At minsan, sinabi ko sa sarili ko na, before I die, I want to experience happiness. I want to be happy before I die. I don't want to die that I am in the middle of sadness. I am in the middle of trouble. That's why sometimes there is a fear inside me na baka dumating yung time na masaya ako tapos bigla akong mamatay. Naku, Lord, sana naman hindi. God, you know what best for me. So, ayun, yung mga time na na-stress talaga ako, nakausap ko ang sarili ko na darating ang araw, magiging masaya rin ako. And I am hoping one day, I'll be happy. I'll have peace. Pangalawa, peace strengthens the relationships. Mas kaya mong magmahal at umintindi ng iba kapag hindi magulo ang loob mo. Without peace, your happiness will be affected. So, yung happiness talaga ay short term lang compare sa peace na panghabang buhay. Na kahit may problema ka, may pinagdadaanan ka, sa kabila ng mga struggles, lumalaban ka. Kasi nagkaroon ka ng clarity. Nagkaroon ka ng peace. Naintindihan mo na ganito talaga ang buhay. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan abundance, minsan nagsasuffer. Kaya kung mag-invest ka man lang ng kasiyahan, dapat doon ka sa long term. And that is a peace of mind. It is very important. Pangatlo, peace protect your energy. Hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. Kailangan mong i-entertain. Peace helps you choose your battles wisely. So, kapag nagkaroon ka ng peace, kahit napaligiran ka ng problema o ng mga problemadong tao sa environment o nakaka-stress na situation, hindi ka agad
madadapuan. Kasi kung sa katawan pa ay malakas yung immune system mo, hindi ka madadapuan agad ng mga stressful situation kasi mas strong yung peace mo. So kapag may peace ka, hindi ka basta-basta magi-entertain ng mga nakapaligid na toxic behavior ng ibang tao. Kaya mapapansin mo, yung mga tao na walang peace sa buhay, madaling mag-judge, madaling mag-assume, at madali rin masaktan sa mga sinasabi ng ibang tao na hindi naman totoo. Diba? Pang-apat, peace create contentment. Natuto kang magpapasalamat kay God at na-appreciate mo ang sarili mo kahit sa mga maliliit na bagay na nakuha mo, natanggap mo. At hindi mo kailangan maghabol ng mabilis kasi alam mo sa sarili mo na ang success ay hindi agad-agad. Ang result ay hindi agad-agad yan bubunga at naniniwala ka sa process kaya hindi ka nagmamadali. Kasi minsan yung mga tao na hindi masaya, walang peace at laging nagmamadali, minsan natatrap sila sa mga maling paraan. Dahil mali yung shortcut na napili nila. Mali yung napili nilang landas kasi nag-shortcut sila at hindi sila naging kontento doon sa ginawa nilang paraan dahil gusto nila makuha agad. Kaya minsan yung pagmamadali ay nakakalimutan na natin na mali na pala yung mga pinaggagawa natin. Kaya kung anuman yung mga ginagawa mo ngayon sa buhay, you just believe in yourself and trust God and believe the process or trust the process. At kailangan mong malaman kung ano yung mahirap na gawin, yun ang magtatagal. Yun ang solid. Panglima, peace sustains happiness. Happiness na walang peace, panandalian lang. Pero kung may peace ka, kahit anong problema o unos ang dumating sa iyo, hindi ka madaling masaktan. Hindi ka madaling mapressure. Kahit maraming mga pagsubok sa buhay, kaya mong ngumiti ng totoo. Building happiness is the choice you create. Happiness is not something you stumble upon. It is something you intentionally build. Too often, people believes that happiness comes from other approvals or materials possession or perfect circumstances. But real joy doesn't depend on pleasing people or relying on them to complete you. So you see, happiness begins or start within, not from the people around you, not from other people, not from the materials. But true happiness is setting boundaries. Ano yung daily practice na pinili mo at ginagawa mo araw-araw? Nagkakaroon ka ng gratitude. So when you take responsibility for your own happiness, you free yourself from the weight of others' expectations. So happiness, it always start within. So that's why yung mga taong walang peace, hindi sila nagkakaroon ng happiness.
Kaya mabilis ay nagkakaroon sila ng anxiety o depression. Kasi yung saya ay gusto nila makuha sa ibang tao. Gaya ng relationship, relationship with your partner, relationship with your family, di ba? Nakaka-stress. Kasi tayo, we give everything, we give all. But the question, yung binigyan natin, binigay din ba nila yung gaya ng binigay natin na mga effort, oras, o kung ano ba yung mga naibigay natin sa kanila? Ginagawa ba nila pabalik sa atin? Of course, hindi. Kasi yung tao na binibigyan natin, hindi ikaw yun. Kasi ang tao, kapag hindi nila pinili yung peace, ay hindi talaga yan magkakaroon ng clarity. Kaya minsan nakaka-disappoint talaga mag-expect sa mga tao na binigyan natin ng chances at mga opportunity o kahit ano pa yung mga naibigay natin sa kanila. Kaya when you give, sometimes we don't need to expect. Kasi kapag nag-e-expect tayo too much, tayo yung masasaktan, tayo yung madidisappoint. At kapag nangyari yun, meaning may kulang pa sa atin. Yung kulang pa sa atin ay pwedeng peace. Kaya lagi tayong nasasaktan kung yung mga tao na binigyan natin ng oras ay hindi rin sila nagbigay ng oras pabalik sa'yo. Now, we have 7 ways to build own happiness. Una, stop pleasing everyone. You cannot make everyone happy. And trying to do so, it only drains you. So focus on living authentically and intentionally. Why intentionally? Kasi minsan iniisip na baka magbago pa siya, kaya patatawarin ko muna. Intindihin ko muna. O kaya sinasabi mo sa sarili mo na hindi, mawawala rin tong sakit. Balang araw mapapatawad ko siya. So minsan, sa ganong sitwasyon, sinasacrifice natin yung ating peace para sa ibang tao. So, you have to live within purpose, authentically, and intentionally. Pangalawa, don't depend on others for joy. True happiness is self-created. Relying on people for your sense of worth sets you up for disappointment. This is the reason why we need to be stable financially and emotionally. Why financially? Kasi yung finances natin, nakaka-stress din yan. Lalong-lalo na kapag nakaasa tayo sa ibang tao. So, nandoon yung mga worries na ano yung kakainin natin, paano natin mababayaran yung mga bills natin. So, maaapektuhan yung peace of mind natin kapag hindi stable yung finances natin at emotion natin. Mawawala talaga yung happiness. Pangatlo, learn to say no. Protect your peace by setting boundaries. Saying no to what doesn't serve you is saying yes to yourself. May mga tao talaga na yes lang sila ng yes sa ibang tao. Kasi ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang madisappoint. Lalong-lalo na kung importante sa kanya yung tao o pamilya. Kaya minsan, kahit labag sa kanya, mag-yes na lang siya. Kung nangyayari yan sa'yo, this time,
piliin mo naman yung sarili mo. Kapag nakinig ka sa episode na to, ito na yung sign na kailangan mo nang piliin yung peace mo. Kailangan mo nang mag-set ng boundaries, protektahan yung peace mo na magbibigay sa'yo ng happiness. Kaya instead na mag-yes ka sa ibang tao, start saying yes to yourself. So ano yung mga way to say yes to yourself? Start new skills, new hobby. Masaya mag-enjoy, masaya mag-explore. Kaya oras na para piliin mo yung sarili mo na i-feed mo kung ano yung karapat-dapat na deserve mo talaga. Pang-apat, practice gratitude daily. So ayun, nag-barf ka. Kahit uminom ka ng tubig, o kung ano ba yung mga blessing na natatanggap mo o result ng mga pinaghirapan mo, you have to say thank you to yourself. Thank you, God. The more na ina-acknowledge mo yung mga bagay na meron ka, yung mga blessing na meron ka, the more na nagpapasalamat ka, the more na lumalaki ang pinto na dadaanan ng mga darating pa na blessing para sa'yo. Panglima, invest in self-growth. Magbasa ng libro, makinig ng mga podcast, sumulat, gumawa ng bagong skills or develop new skills. Kasi kapag nagtatry tayo sa mga bagay, ay the more na ginagawa natin, ay the more din na nagde-develop ng confident na pangmatagalan. Bigyan natin ng worth yung sarili natin para hindi tayo makaranas ng stress. Alam mo, yung mga nakaka-stress ng mga bagay, kapag na-realize na natin yung mga maling desisyon natin. So, kapag na-realize na natin, kapag ready na tayo magbago, ayun, nakakaranas talaga ng anxiety. Lalong-lalo na kapag naisip na matanda na, tumatanda na, paano na yung mga hindi nagawa, kaya pa bang gawin habang bata ka pa. Ito na yung sign na mag-invest ka sa sarili mo. I-improve mo yung sarili mo. I-develop mo yung sarili mo kasi walang gagawa ng mga bagay na gusto mo. Kahit ibigay pa ng pamilya mo lahat-lahat sa'yo, kung hindi mo pipiliin yung sarili mo na humakbang to take action, walang mangyayari. From now on, start building yourself. Mag-invest sa mga libro o ano pa yung mga learnings na gusto mong matutunan. 6, take care of your mind and body. Mag-exercise, magpahinga, and mindfulness strengthens your both physical and emotional well-being, fueling happiness. Eat healthy and think healthy. Kapag iniisip natin lagi yung mga negative, hindi tayo magkakaroon ng peace at happiness. Kaya ingatan natin ang ating katawan at ang ating utak kasi ito lang yung kayamanan natin para makagawa tayo ng hakbang kung saan natin gusto dalhin yung ating sarili. 7, live with purpose, not comparison. Kailangan mo maintindihan kung ano yung happiness para sa'yo at huwag pakinggan yung mga dictate ng ibang tao. You have to walk your own path intentionally and authentically. Don't say later or next year mo na gawin. Kasi alam mo, minsan sa mga kabataan,
kapag hindi pa nakaranas ng pressure, ang laging mananaig ay later na, bukas na, sa susunod na gagawin ko. So, maraming excuses. Ang mga tao na hindi pa naka-achieve ng kanilang goals kahit isa lang, maraming dahilan yan. Yung posibleng dahilan na mga excuses, siguro yung mga nakapaligid sa kanila o yung mga nakakita nila ng mga tao ay wala pang napatunayan sa sarili. Kaya siguro naisip nila na, siya nga wala pa nga eh. So hindi kailangan magmadali. So parang ganun, yung pumapasok sa kanilang isip na hindi kailangan magmadali. Kaya hindi nagsisimula. Kasi hindi pa nila na-realize na ang proseso ay matagal. Matagal ang result, matagal ang bunga. At minsan, iniisip na, matagal yan eh. Kaya hindi na lang sila nagkaroon ng lakas na gawin. Kasi napanghinaan sila ng loob. So, happiness is not handed to you. It is built choice by choice. It is not about pleasing others, depending on them, or sacrificing your peace. It is about living authentically, setting boundaries, and finding joy in who you are. Paalala, a true happiness is an inside job. Hindi yan nakikita sa labas na pang-anyo, sa labas na bagay, kundi inside. You have gratitude inside you. Mas lalo mo ina-attract yung peace and abundance in life. Pag peace ang inaatupag mo at ginagawa mo araw-araw, magbubunga yan ng happiness. Magbubunga yan ng more blessing. Kasi yun yung attraction mo. Yun yung ina-attract mo. So kung naghahanap ka man ngayon ng happiness, baka may kailangan kang baguhin. Baka ang kailangan mong unahin ay hindi yung kung saan ka pupunta, hindi yung saan ka magsa-shopping, hindi yung anong mga bibilhin mo o sino dapat ang kasama mo. Baka ang dapat mong unahin kung paano mo makakamtan ang peace sa loob mo. Because once you have peace, happiness is no longer something you chase. It becomes something you live. Kaya tandaan mo ito, happiness is the fruit, but peace is the root. Kung gusto mo magbunga ang kaligayahan, mas unahin muna pagtibayin ang kapayapaan sa sarili. Kasi ang kapayapaan ang magbibigay ng long-lasting na happiness. Kapag payapa tayo sa ating sarili, hindi tayo makakagawa ng mga bagay na makakasira sa ibang tao at pwedeng makasira sa iyo. Sana may natutunan kayo sa ating episode at magkita-kita ulit tayo sa next episode.